Apektado na rin ang ekonomiya ng isyu ng umano'y mga maanumalyang proyekto. Pati pagpapautang ng South Korea sa Pilipinas para sa isang proyekto, ipinatigil ayon sa kanilang Pangulo. Ang paliwanag ng Finance Department sa pagtutok ni Ian Cruz. Hindi lang Kabanang Bayan ang nawalan sa mga maanumalyang proyekto kontra baha, pati sa ekonomiya. Posibleng umabot hanggang mahigit 118 billion pesos ang nawala dahil sa ghost flood control projects mula 2023 hanggang 2025. Pag-amin niyan mismo ni Finance Secretary Ralph Recto nang humarap ang DBCC o Development Budget Coordination Committee sa Senado. Hiwalay pa dyan ang posibleng epekto ng mga nabistong umano'y katiwalian sa partnership ng Pilipinas sa ibang bansa tulad ng South Korea. Sa Facebook post ni South Korean President Lee Jae-myung, sinabi nitong may ipinatigil siyang transaksyon na natukoy umanong panloloko. Mabuti na lang anya at hindi pa nakumpleto ang transaksyon. Kaya napigilan anya ang pagkasayang ng kanilang buwis na maaaring napunta lang sa katiwalian. Kasama sa post ang link sa isang report ng Hankyoreh tungkol sa 2023 request ng Pilipinas para umutang mula sa Economic Development Cooperation Fund o EDCF ng South Korea. Ayon sa artikulo, katumbas ng 28 billion pesos ang halaga ng inuutang para sa konstruksyon ng mahigit 300 modular na tulay sa Pilipinas. Kinumpirma ng Department of Finance na unay kinonsidera nilang pondohan ang proyekto sa pamamagitan ng South Korea. Pero noong nakaraang taon pa umano nagdesisyon ang Department of Agrarian Reform na may proyekto niyan na wag itong ituloy. Kasalukuyan na nila itong ipinapanukalang mapondohan sa pamamagitan ng France at hindi na South Korea. 2024 pa umanong naghahanap ng ibang partner ang Pilipinas para sa proyekto. Ano't anuman, nakakahiya ito ayon sa pinuno ng Senate Finance Committee na si Senador Win Gatchalian, lalo't may iba pang proyektong inuutang din sa South Korea. Nakakahiya yan sa atin dahil isa sa mga nagbibigay sa atin ng mga ODE loans, yung pagpapagawa natin ng kalit, mga tren, ay Korea. But since sabi nila na ayaw na nila magpahiram or suspended muna yung pahiram dahil sa corruption, nakakahiya yan. Kailangan anyang imbestigahan ng mga flood control projects para maibalik ang kumpiyansa sa Pilipinas. Ma-restore natin tiwala ng ibang bansa dahil hindi sila magpapahiram sa atin kung alam nila na pupunta lang sa casino o sa bulsa ng mga tiwaling opisyales. Kumpiyansa ang palasyo na matatag ang Pilipinas kahit pa nakaladkad na sa skandalo ang mga contractors, mga taga-DPWH at mga mambabatas. Very, very stable. Because, alam mo yan, internal dynamics lang yan. Normal sa atin yan. There were eras or periods in our history that there were more destabilizing. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.